A day in my life as an OFW here in Taiwan. Charat, 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 charat. Nagluto nga lang ako ng pancit canton dyan guys, yung Indomie. Since wala namang itlog, pwede na yan, Indomie na lang. Dahil wala pa lang ng sahod, darating pa lang talaga ang sahod. Yun nga, at kumain na ako ng mabilisan kasi maglalaba pa talaga ako. Nilagyan ko na nga ng suka. Kayo rin ba? Naglalagay din ba kayo ng suka? Masarap kasi kapag may suka. Ayan na nga, at nagmamadali na rin akong kumain kasi para matapos ka agad ako. Diyos ko naman, yung kamay naman. Baba na lang ang arms. Uy, stay put ka lang dyan. Tara, nagpalit na nga rin po ako ng pambahay at humuha na rin po ako ng mga barya kasi magwa-washing machine po ako. Gagamitin ko yung washing para sa mga damit na masyadong mabibigat at makakapal since hindi naman po talaga madumi ang mga damit ko. Pasensya na po sa mga nakasabit, mga parol po yan. Wag pong maarte, meron din kayo niyan. Ayan na nga po, naghulog na po ako ng ilang barya kasi magsasalang na po ako sa washing ng mga damit, pantalon, t-shirt at yung mga pambahay po na hindi naman talaga kailangan kusutin at hindi naman masyadong madumi since hindi naman po ako maarte. Ewan ko po sa mga maaarte. Yung mga iba po naman na medyo maliliit at mga panloob na damit ay kinuha ko na rin at ako ay napagdesisyonan kong magkukusot na lamang. Kukusutin ko na lang po yung mga maliliit at mga panlakad na damit. Kasi nga po ayoko rin pong magsalang sa washing machine dahil madali pong masira at madaling lumaki ang damit lalo na kapag panlakad. Diyos ko, nautag ka na naman. Ayan nga po, ang ganda ng bulaklak, violet na violet. Lalo na po sa kabilang street, marami pong ganyan. Ganyan nga po pala yung harapan ng dormitory namin. Ako po, uulan pa nga yata. Sana naman hindi kasi ilang araw na pong umuulan dito. Kagabi nga malakas. Naalala ko guys ng mga kabataan ko pa. Siguro mga 9 years. Ay, sobrang tanda niya na talaga. Siguro mga 9 years old ako noon or something. 7 kasi naglalaba na ako noon. Tinuturuan na kami ng mga magulang namin. Siyempre gumawa ng mga gawaing bahay. Naalala ko naman ng mga kabataan ko. Naglalaba kami sa ilog. Tapos yung mga kulay puti, ikukula namin or ilalagay namin sa araw para mabango siya. Basta, halimbawa may mancha, ilalagyan ng ganon para mawala yung, basta sobrang puti niya. Ngayon nakakamiss yung ganon. Ngayon kasi masyado ng ano na ang mga gamit ngayon, high-tech na. Ng chlorine, yung tagpipiso, yung bibili ka sa tindahan ni Aling Kuring. Ganun yung mga ginagamit ng mga magulang natin eh. Tapos lalagyan ng bili yung mama ko noon, 5 pisong chlorine. Tapos 1 litro yata yung tubig. Diyos ko, napakadami. Diyos ko, 1 buwan na yata namin gamit yun. Ganun, ka-resourceful ang nanay ko. Diyos ko, napakatipid. Alam nyo guys, mas gusto ko talaga yung pagpapalaki ng mga magulang natin noon. Kasi ang mga magulang natin noon, kahit mga bata pa tayo, kahit sabihin na natin na may fraternity na tayo ng mga bata pa tayo, at least alam na natin kung paano tayo makisama sa ibang tao. Marunong na tayo ng mga gawain sa bahay. We know how to handle ourselves. Taray, nag-i-English siya. Hindi, ibig ko sabihin guys, marunong tayo makasalamuha sa ibang tao. Alam natin maglaba. Sinabi ko guys, marunong na tayo magluto, maglaba. At noon, bawal talaga sumama. Diyos ko, noon nga eh. Kahit isabit tayo sa puno ng langka o kaya itali tayo sa maraming langgam, bawal tayong sumama ng loob dahil kapag sumama ang loob natin ay lalo tayong malilintikan. O diba, tama naman ako. O, kaway-kaway sa mga batang 90s dyan, diba? Dama nyo yun. Pero ngayon, dala naman natin yung mga kabutihang iginawa sa atin ng mga magulang natin. Ngayon natin naiisip na, tama pala si mama, si tatay, si papa, na ngayong malalaki na tayo. Naiisip na natin na, oo, tama nga sila. Kaya dapat yung mga bata ngayon, hindi ko naman sinasabi na bugbugin sila or something. Pero kailangan niya yun talaga. Pati yung mga bata ngayon ay turuan na din ng mga ganung bagay. Kaya lang mga bata ngayon, puro tablet, computer. Hindi na nga sila naglalaro sa labas. Samantalang noon tayo, Diyos ko, sa arawan tayo, mga anak araw tayo. 'Di ba? Dahil kapag hindi nangyari yun, at kung hindi sa atin nangyari yun ngayon, ano kaya ang mararating natin ngayon? Oo nga pala guys, kinuha ko na yung walis dyan. Magwawalis na nga pala ako dahil inaantok na rin ako dyan. Nilinis ko lang ng konti bahagya yung aming kwarto since napakadumi na. Huwag nyo nang pansinin yung ceiling guys kasi hindi pa kami nakakahingi ng pintura dahil wala pa daw available. Pagkakuha ko nga ng walis dyan, ay mag-aano na rin ako, mag-aasikaso na rin ako. Kukunin ko lang yung gamot ko at iinumin ko na rin dahil may nararamdaman na rin ako sa katawan ko. Pagkainom ko nga dyan guys, ay ako'y matutulog na rin. Kukunin ko lang yung cellphone dahil ako'y antok na. Yun lang. Bye!